Habang paikot-ikot siya sa bahay, ipinakita sa kamera ang walang buhay na mga katawan ng bawat miyembro ng kanyang pamilya. Makikita rin ang mga kagamitang duguan sa lababo sa kusina. Walang imik na lumabas ng bahay ang lalaki at nagmaneho ng sasakyan. Naputol ang eksena sa police department kung saan pinag-uusapan ng mga detective ang ilang kaso ng pagpatay. Ang pangunahing sospek ay ang stepfather, isang lalaking nagngangalang Grady Edwards, at siya ay kaagad naglalaho pagkatapos isakatuparan ang malagim na krimen. Sa pagsisiyasat ng pulisya, sinasabing may isa pang pamilya ang pinaslang sa kaparehong paraan nitong nakalipas na panahon. Naniniwala sila na si Grady ay isang serial killer na tina-target ang mga babaeng single mom o diborsyado at may mga pamilya. Siya ay tuso at hindi nag-iiwan ng anumang pahiwatig kung sino talaga siya. Wala siyang credit card kaya nagbabayad siya palagi sa pamamagitan ng cash, at wala din siyang driver's license kaya nahihirapan ang mga pulis mahuli siya. Ang lalaki kanina ay nasa grocery store, at nakasalubong niya doon ang isang single mom. Makukulit ang mga anak nito kaya sinuway sila ng lalaki sa mabuting paraan, na nagudyok sa single mom para mahulog ang loob niya sa lalaki ng mabilisan. Ang pangalan ng single mom ay Susan Harding, at ang lalaki ay nagbahagi tungkol sa kung paano nasawi ang kanyang pamilya sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon. Si Susan, na isang ina na kamakailan lang nakipagdiborsyo, ay malinaw na naaakit sa lalaki. Pagdating sa parking lot, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si David Harris, at ginamit ang kanyang kaakit-akit na personalidad para maakit agad si Susan. Si Susan, na desperado sa pag-ibig, ay inimbita si David sa isang pizza party kasama ang kanyang mga anak. Siyempre, pumayag si David. Fast forward sa 6 na buwan, ang panganay na anak ni Susan na si Michael, ay umuwi mula sa military school para sa summer, kasama ang kanyang kasintahang si Kelly. Nalaman natin na sina David at Susan ay engaged na ngayon at nakatira kasama ang mga bata. Sina Michael at Kelly ay sinalubong ng isang surprise party ng buong pamilya. Magiliw na niyakap ni Susan ang kanyang anak, at tuwang-tuwa ang lahat sa pag-uwi nito, at dito na rin niya nakilala ang kanyang magiging stepfather na si David. Malugod na binati ni David si Michael nang may maikling talumpati sa harap ng lahat, at tila ganoon din si Michael na na-appreciate ang ginawa ni David. Isa sa mga kapatid ni Susan na si Jackie, ay nag-alok kay David ng pagkakataong magtrabaho sa kumpanya ng real estate na pinagtatrabahuan niya. Natuwa si Susan sa ideya at pumayag naman agad si David na tanggapin ang trabaho kahit na sa una ay nag-aalangan siya. Sa panahon ng party, nagpa siya si David na makipag-usap ng puso sa puso kay Michael, kaya hiniling niya kay Michael na samahan siya sa basement kung saan nagtayo si David ng mga cabinet para mag-imbak ng mga bagay, at ang ilan dito ay nakalock. Umaasa si David na kumonekta kay Michael sa ilang inumin. Alam niyang hindi nasasabik si Michael na bumalik sa military school. Kaya nagmungkahi siya ng alternatibo na sumali sa high school swimming club, nang sa ganun makakuha siya ng sports scholarship at tuluyang makapasok sa kolehiyo. Nang matapos ang party, nagpaalam na ang magkasintahan sa isa't isa habang nakatitig si David sa kanila mula sa malayo. Kinabukasan makikita si David sa eskwelahan na nakikipag-usap sa sports teacher, at nagawa niyang makakuha ng pwesto para kay Michael sa swimming club. Malaking bagay ito para kay Michael at talagang nagpapasalamat siya kay David. Maya-maya, dumating si Kelly, at sila ni Michael ay nag-enjoy ng ilang oras sa paglangoy sa kanilang backyard pool. Samantala, si Sean ay abala sa isang video game at maingay niya itong nilalaro sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ni Susan na hinaan ang volume, kaya ganito ang sumunod na nangyari. Iniisip din ni David na hindi magandang ideya na hayaan sina Michael at Kelly maging sobrang sweet sa kanilang edad, ngunit sinabi ni Susan sa kanya na huwag maging sobrang makaluma. Sa hapagkainan, napansin ni Susan na halatang malungkot si Sean, at tinanong siya kung may problema ba siya, ngunit sinabi niya na pagod lang siya. Pagkatapos, tumunog ang doorbell, at dumating pala ang dating asawa ni Susan na si Jay. Nagmadali sina Sean at Beth na batiin siya, sabik na sabik para sa weekend na makasama ang kanilang ama. Gayunpaman, si Michael ay hindi gaanong masaya, at hindi gustong gumugol ng oras sa kanilang ama. Kinaumagahan, sorpresang bumisita ang kapitbahay nilang si Mrs. Cutter. Napanood niya raw sa palabas sa TV na tinatawag na America's Most Wanted, at binanggit niya na ang sketch ng kriminal na itinampok sa palabas ay may kapansin-pansing pagkakahawig kay David. Ang pagkikita kay Mrs. Cutter ay naging sanhi ng pagbahing ni Susan dahil siya ay allergy sa mga pusa,
dahil si Mrs. Cutter ay laging dinadala ang kanyang alagang pusa. Nang malaman ni David ang sinabi ng kapitbahay, binati niya ito ng magandang umaga. Good morning, Mrs. Cutter. Nang maglaon sa araw na iyon, nagkita sina Michael at David para sa tanghalian sa isang kainan. Sa kanilang pag-uusap tungkol sa pamilya, aksidenteng nabanggit ni David ang kanyang namatay na anak sa dalawang magkaibang pangalan. Una, tinawag niya ang kanyang anak na si Michelle, ngunit pagkatapos ay napalitan ito bilang si Lisa na nagpalito kay Michael. Ngunit agad na itinama ito ni David na Lisa Michelle daw ang buong pangalan ng anak niya. Ang pagkakamaling ito ni David ay nag-joke kay Michael na maghinala sa kanya. Pag-uwi ni David, binuksan niya ang laptop ni Susan at tiningnan ang America's Most Wanted website. Laking gulat niya nang makita ang isang lalaki at ang pangalan sa website na malamang ay siya mismo. Naputol ang eksena sa bahay ni Mrs. Cutter. Bigla niyang narinig ang doorbell at pumunta siya para tingnan ito, ngunit walang tao sa labas. Habang pabalik na siya, biglang lumitaw si David at tinulak siya pababa ng hagdan. Hindi pa rin namatay si Mrs. Cutter kaya sinakal siya ni David hanggang sa siya ay pumanaw. Sa panahon ng hapunan, si Susan ay nagsimulang bumahing muli at tinanong si David kung dumating ba si Mrs. Cutter ngayon. Gayunpaman, sinabi ni David na marahil ito ay dahil sa isang pusa mula sa bahay ng real estate kung saan siya nagtatrabaho. Maya-maya, dumating ang dating asawa ni Susan na si Jay kasama sina Sean at Beth, at galit na galit si Jay dahil ikinwento sa kanya ni Sean ang pangyayari kung saan sinakal daw ni David ang kanyang leeg noong nakaraang araw, at sumagot si David na gusto lang niyang magpakita sa kanya ng kaunting disiplina. Namagitan si Michael at nagawang pakalmahin si Jay, dinala siya sa labas para makipag-usap. Ibinalik niya ang telepono ng kanyang ama, at naging mas maayos ang mga bagay sa pagitan nila nang ipaliwanag ni Jay sa kanya na si Susan lang ang iniwan niya at hindi ang kanyang mga anak. Sa oras na ito, sumisilip sa kanila si David sa bintana. Pagkatapos ay sinubukan ni David ayusin ang mga bagay kung saan humingi siya ng tawad kay Sean, ngunit si Susan ay naiinis pa rin sa kanya matapos malaman ang ginawa niya kay Sean. Humingi din siya ng tawad kay Susan na nagsasabing gusto lang niyang makakuha ng kaunting paggalang, at sinabi sa kanya ni Susan na kailangan din niyang magkaroon ng tiwala. Sa sumunod na eksena, habang si David ay nasa trabaho, nilapitan siya ni Jackie para iabot ang isang bungkos ng mga papel upang punan ng kanyang personal na impormasyon nang sa ganun makuha niya ang kanyang sweldo. Gayunpaman, si David ay tila nag-aatubili at hiniling na bayaran na lang siya ng cash, pero tugon ni Jackie na hindi ganito ang patakaran ng kumpanya. Pag-uwi niya, ipinagtapat niya kay Susan na hindi niya talaga gusto magtrabaho sa real estate at gustong huminto na. Nang maglaon ng gabi ring iyon, lumabas si Susan kasama si Jackie at isang kaibigan, habang sina Sean at Michael ay naglalaro ng video game sa silid. Pagkatapos, tumunog ang doorbell. Binuksan ni David ang pinto at nakita si Jay na nakatayo doon. Dumating si Jay upang humingi ng tawad kay David, at gumugol ng ilang oras sa kanyang mga anak bago umalis para sa isang paglalakbay sa trabaho. Bago sila makapag-usap, nagring ang telepono ni David kaya sinagot niya ito. Si Susan ang tumawag para sabihin na pupunta si Jay ngayon upang magpaalam sa mga bata, ngunit sinabi ni David na hindi pa raw dumarating si Jay. Pagkatapos ng tawag sa telepono, isiniwalat ni Jay na gumawa siya ng background check kay David, at nalaman niya na si David ay nagsinungaling tungkol sa kolehiyo na inaangkin niyang pinag-aralan. Kakatwa, hindi na niya nakita si David, at pagkatapos ay bigla na lang, sa kasamaang palad, ang komosyon ay hindi narinig ng dalawa dahil sa lakas ng volume ng nilalaro nila. Samantala, sa isang bar, ipinahayag ni Jackie ang kanyang pag-aalala kay Susan dahil hindi pa daw nito gaanong kilala si David. Gayunpaman medyo nadismaya si Susan sa pahayag niya at hiniling kay Jackie na maging suportado at masaya na lang para sa kanya. Binayaran ni David ang taxi driver at kinuha ang lahat ng gamit ni Jay. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Jay pababa sa basement, at gumamit ng duct tape para itali ang bibig at mga kamay ni Jay. Pagkatapos ay nilagyan niya ng plastic bag ang mukha ni Jay hanggang sa masuffocate siya. Sa oras na ito, sinubukan ni Michael na tawagan si Jay, ngunit agad na ibinaba ni David ang tawag. Napansin ni Michael na bukas ang pinto ng basement pero hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos, nagpadala ng text si David kay Michael mula sa telepono ni Jay, na humihingi ng paumanhin dahil hindi daw siya makakadalaw para formal na magpaalam sa kanila.
Si Michael, sa paniniwalang wala nang malasakit ang kanilang ama sa kanila, ay hindi napigil ang lumuha. Pagkalipas ng 2 linggo, nakita ng pulisya ang bangkay ni Mrs. Cutter. Nagkataon namang narinig ni Michael ang pag-uusap sa pagitan ng mailman at ni David, at binanggit ng mailman na namatay si Mrs. Cutter sa isang aksidente. Gayunpaman, sinabi ni David kay Susan ang isang bahagyang naiibang kwento, kung saan nagdagdag siya ng mga detalye tungkol daw sa pagbagsak ni Mrs. Cutter pababa ng hagdan, na lalong nagpahinala kay Michael dahil hindi naman daw ito ang sinabi sa kanya ng mailman. Agad ibinahagi ni Michael kay Kelly ang pag-aalala nito sa kakaibang kilos ni David kaninang umaga, at iniisip niya na may kakaiba talaga sa pagkatao ni David. Maya-maya, lumabas si David para sunduin sina Sean at Beth, at nagbigay ito ng pagkakataon kina Michael at Kelly na suriin ang aparador ni David upang maghanap ng anumang ebidensya laban sa kanya. Nasa daan na si David nang biglang tumawag si Susan at sinabing siya na lang ang susundo kina Sean at Beth. Nang marinig nilang bumalik agad si David, mabilis silang nagtago sa aparador. Sa pag-uwi ni David, napansin niya ang kanilang mga bakas ng paa at hinanap sila sa bahay, ngunit wala sila kahit saan. Mabuti na lang at nakalusot agad ang dalawa nang hindi napapansin. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, pumasok si David sa silid ni Michael para makipag-usap. Sinabi niya kay Michael na gusto niyang maging tapat sila sa isa't isa. Mukhang nalaman ni David na sinilip ni na Michael at Kelly ang kanyang mga kagamitan. Habang lumalalim ang gabi, dahan-dahang bumaba si Michael sa hagdan at binuksan ang laptop ng kanyang ina, at doon niya natuklasan ang isang browsing history na nakalimutang i-delete ni David. Nang tingnan niya ang website, nagulat siya nang makita ang isang sketch ni Grady Edwards na mukhang medyo kahawig ni David. Kinabukasan, ipinakita ni Michael ang sketch ni Grady Edwards kay Kelly at sinabing medyo kamukha ito ni David, ngunit hindi pa rin siniseryoso ni Kelly ang mga hinala niya. Maya-maya nagpadala muli si David ng isa pang text kay Michael sa pamamagitan ng telepono ni Jay, para hindi maghinala si Michael sa biglaang pagkawala niya. Ilang sandali lang ay natanggap niya ang voicemail ni Jackie na gusto raw pag-usapan ang tungkol sa pagkatao ni David. Pagkatapos nakatanggap siya ng tawag mula kay Michael. Narinig ni Michael ang ringtone mula sa loob ng vent at pumunta para tingnan ito, pero ang naabutan niya ay si David na nagpapakunwaring may kausap ito sa telepono nang sa ganon ay malihis ang suspetya ni Michael. Nang tanungin ni Michael kung nasaan ang susi ng basement, sinabi ni David na naiwala niya ang susi. Kalaunan palihim na kinunan ni Michael ng litrato si David sa kanyang telepono. Mamaya sa gabi pagkatapos na maligo ni Michael, nagulat siya nang makitang nakatayo na sa harapan niya si David. Kaswal na nagtanong si David tungkol sa mga plano ni Michael para sa gabi, at tugon ni Michael na gugugulin niya ang oras kasama si Kelly. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang telepono, at napagtanto niyang nabura na ang mga larawan ni David sa kanyang telepono. Pagkatapos ay tinalakay niya kay Kelly ang mga na-delete na larawan sa kanyang telepono, na sinasabing ayaw ni David na kunan siya ng litrato. Balik kay David, natuklasan niya ang email mula kay Jackie sa laptop ni Susan, tinatalakay ang ideya ng pagkuha ng isang investigador upang siyasatin ang background ni David. Sinabi ni Jackie kay Susan na pupunta siya sa airport sa loob ng 20 minuto, at tinanggal kaagad ni David ang email. Habang naghahanda si Jackie para magtungo sa airport, napansin niyang nahulog ang payong sa pool, at pumunta upang kunin ito. Ngunit pagkatapos, pagbalik sa bahay, si Susan nakababalik lang, ay tinanong si David kung nakatanggap ba sila ng tawag sa telepono mula kay Jackie, ngunit tugon ni David na hindi. Maaaring pinaplano rin ni David patayin si Susan sa gabing ito, at binigyan niya si Susan ng tableta na nagpapahimbing ng tulog, at makikita rin ang mga kagamitan niya sa banyo. Samantala, si Michael at Kelly ay nakaparada sa labas ng bahay, at pinaplano ni Michael na lihim na pumuslit sa basement upang alamin ang tinatagong sikreto ni David. Inutusan niya si Kelly na tawagan siya kung may mapansin siyang anumang senyales ng aktibidad sa loob. Dahil sa determinasyon, nagawa niyang makapasok sa basement sa pagdaan sa hatch habang nakabantay si Kelly. Sa loob, matagumpay niyang nabasag ang mga kandado sa mga kabinet, at nakita doon ang sirang telepono ng kanyang ama.
Habang nag-explore pa si Michael, napadpad siya sa isang freezer. Pansamantala, tinitingnan ni David si Susan upang tiyakin kung tulog na siya. Pagkatapos ay napansin ni Kelly na ang ilaw sa isa sa mga silid ay bumukas at sinubukan niyang kontakin si Michael. Sa kasamaang palad, nadulas at nabasag ang kanyang telepono. Si Michael ay patuloy na naghahalongkat sa freezer at kalaunan ay nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama sa isang plastic bag. Nagmadaling pumunta si Kelly sa hatch, umaasang makakausap si Michael mula roon. Sa kasamaang palad, nandoon na pala si David at marahas na sinaktan niya si Kelly. Si Michael na narinig ang sigaw ni Kelly ay sinubukang lumapit sa kanya, ngunit hinarangan ni David ang hatch gamit ang malaking bato. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Kelly sa kusina, kung saan nagsimula siyang mangalap ng mga kutsilyo at armas. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang ingay ay nakaistorbo kay Susan, na nagising at nagmadaling pumunta sa kusina. Doon, sinimulan ni David na sisihin si Susan sa pagiging irresponsableng magulang at inakusahan si Michael ng pagiging walang galang, na sinasabing hindi ito ang tamang pamilya para kay David. Sinabi niya rin na akala niya si Susan ay maaaring maging si Mrs. Grady Edwards, at ang kakaibang pahayag na ito ay nagpalito kay Susan. Biglang tinanong ni David ang sarili, sino nga ba ako, at pinaalalahanan siya ni Susan ng kanyang aktwal na pangalan. Biglang nataranta at tumakas si Susan nang mapansin ang walang malay na si Kelly sa sahig, at dali-dali siyang nagtago sa banyo. Sinipa ni David ang pinto at nabasag ang salamin na nasa ibabaw nito. Kinuha ni Susan ang isang piraso ng sirang salamin, sabay sinaksak si David sa leeg at bumagsak ito sa sahig. Samantala nagawa ng makalabas ni Michael sa basement at nagmadaling tinulungan si Kelly, hanggang sa wakas nakasama na rin nila si Susan sa pasilyo. Ngunit ang kanilang panandalian kaginhawaan ay naudlot ng muling lumitaw si David at sinimulan silang habulin. Tinangka ni Michael isara ang pinto ng atap ngunit nabigo siya at nagawang sundan sila ni David. Mahina ang sahig ng atap, at sa panahon ng pakikibaka sa pagitan nina David at Michael, ang isang seksyon ng sahig ay bumigay dahilan para muntik nang mahulog si Michael. Sa pagkadesperado, sinubukan ni Kelly bantaan si David gamit ang isang electric saw, ngunit ang sahig sa ilalim nila ay bumigay din. Sa isang huling matinding showdown, naglunsad si Michael ng isang pag-atake laban kay David. Sa matinding kumprontasyon ay napadpad sila sa bubungan, hanggang sa kalaunan ng kanilang pakikibaka ay humantong sa gilid ng bubong, na naging sanhi ng pagbagsak nilang dalawa sa lupa. Pareho silang nakahiga na walang malay, at maririnig ang sirena ng pulis mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang oras, nagkamalay na si Michael, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang kama sa ospital. Nalaman niyang nakoma siya ng mahigit 1 buwan dahil sa pagkahulog. Pero si David ay naglaho na bago pa dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, at hindi na siya nakita mula noon. Bago magtapos ang pelikula, makikita natin si David na buhay pa, at muling binago ang hitsura. Nakatagpo na naman siya ng isang single mom na namimili kasama ang kanyang 2 anak, at saka nagpakilala sila sa isa't isa.